In fairness sa ilang mga senador, may mga ano naman, nag-confront nung elephant in the room, so to speak, 'di ba? Yung si Henry Alcantara. Dahil crucial din yung pictures sa pinakita ni Bryce Hernandez tsaka ni pangalan ba JP pa JM. Basta yung isang JP. Ito JP. yung na-flag recently rin ng ano, 'di ba? Ng AMLAC. Dahil yung limpak-limpak na salapi, 'di ba? Yung tawag doon? Atado ba yung term nun? Yung naka ano na siya, nakasalansan, 'di ba? Tapos pupunta siya supposedly dun sa mga proponents. 'Di ba yung unang picture doon, kalahati lang ng katawan 'di ba? Sabi si Henry Alcantara, pero meron pa siyang palusot Parang pwedeng ako 'yan, pwedeng hindi, 'di ba? Sabi parang nagkakaungguyan na naman tayo dito. Pero toward the end, 'di ba, may isang picture na from another angle, siya 'yon, 'di ba? Kita-kita, nakatayong ganoon Oo, tama. So in fairness, ang nakita kong nag-identify ng elephant in the room doon, talagang nag-grill sa kanya itong si Erwin Tulfo. Tapos si Senator Kiko Pangilinan, 'di ba? Buti meron naglagay sa lugar ng gano'n kasi parang ang frustration ko nung pinapanood, sabi ko parang merong portion dito na parang it appeared they were treating Henry Alcantara with kid gloves. When in fact, dapat siya yung inaano rin binabakbakan, 'di ba? Pinupukpok. Dahil lalo na tama. Siya yung siya yung tinuturo ng lahat ng boss. And although, gaya ng sabi ko kanina, medyo expected 'yon. Siyempre, lahat naman sila magpapasa ng responsibility Yung mga mas mababa ang posisyon, nasasabihin, napag-utusan lang po. Siyempre, yun ang mga mas mataas ang posisyon, nasasabihin, gaya na sinasabi ni Alcantara ngayon, hindi ko alam ang ginagawa nitong aking mga subordinates, di ba? Sariling kilos nila yan. Siyempre, lahat naman magmamalinis Pero ito kay Alcantara, bukod sa tinuro siya ng ilang testigo, may picture pa nga siya Yun nga yun Ako, tingin ko yung picture ang talagang medyo kailangang ipaliwanag. At ang buti nga, natanong ni Senator Erwin Tulfo at napaamin na siya nga yung nandun sa picture na yon. Kasi, paliwanag mo doon? bakit? Medyo nakakabitin lang din, I think dapat pinursurin na, Teka, nandiyan ka, Hindi mo na madidenay yan. Hindi naman AI yan, Hindi naman Photoshop yan. Ikaw yan. Anong ginagawa mo? Bakit ang daming pera dyan? Diba? Tama, para saan yan? Pwede mo sabihin hindi ko alam nagising na lang ako. Nandito ako. Sino kayo? Kaya ka na bigla. Bakit ako nandito? Pwede mo ganun. Diba? Actually, yun yung logical follow-up Una, saan ba talaga yan? Talaga bang sa DPWH office yan? Kaninong pera yan? Para saan yan? Sino pa ang mga ibang taong nando sa kwarto? Kung dinistribute yan, kanino dinistribute? Yun ang mga tanong doon Yun nga, doon ako nabitin. Sabi ko, okay, tinatanong niyo si Henry, si Bryce Hernandez kung para kanino yung tumpok ng pera na yon. Pwedeng alam niya no? Ako naniniwala akong alam niya Pero kung merong mas nakakaalam nun, hindi ba dapat si Henry Alcantara? Pero bakit hindi pinursu yung line of questioning na yon kay Henry Alcantara? Hindi ba? Yun yung isang malaki katanungan ko din mula kanina. Bakit nga ba hindi nagkaroon ng maayos na mga follow-up questions after yung admission na siya nga yung nandun? Kasi yun na nga yun Inamin na nung tao Nandun siya sa kwarto na nandun yung mga tambak-tambak na salapi. So hindi ba ang pinaka-logical na tanungin tungkol dun sa perang yon, ano yung mga detalye nun, sino pa yung ibang nandun, siya. And then, yung importansya ng tatanungin mo, sino pa yung nandun, para alam nila kung sino pa yung ibang tatanungin nila about it, di ba? Kung di ba? Bukod sa'yo, bukod kay Bryce Hernandez, kung nandun man si Bryce Hernandez, sino pa yung iba na nandun? Aminado si Bryce nandun siya, di ba? Tapos tinatanong siya, teka, para kanino yan? Di ba? Inisa-isa yung tumpok ng pera. May meron siyang binanggit na pangalan, di ba? Mitch. Ang pagkakabanggit pa nga niya, Undersecretary Mitch. Base dun sa papel, printed doon sa sa corner, 'di ba, nung larawan. Okay? Pero sabi niya, parang napagtanto na lang niya later on na Mitch Kahayon, hindi ba? Yung dating kongresista. Pero pwedeng to give him the benefit of the doubt, pwedeng ilang alam niya, 'di ba? Pero to validate that, tanongin si Henry Alcantara. Pero correct me if I'm wrong, pero pinapanood ko yung hearing kanina, parang hindi na-pursue yung angulo na yon. Medyo weird. Tapos pangalawa, teka, so ikaw yan, Henry Alcantara, hindi ka ba nagtanong bakit ang daming pera dyan? Diba? Exactly. Kasi ako makita ko yung sarili ko ron, magtataka ako, bakit ang daming pera dito? Ano to? Diba? Exactly. Pero parang normal sa kanila Normal day in the office, diba? Yun nga yung yun nga yung punto
kung normal sa kanila by itself, red flag na yun eh. Kasi sa ordinaryong tao, maski tao sa gobyerno, saan ka nakakita ng gano'ng kadaming pera, cash, na nakalagay lang doon? Diba? Anong posibleng lehitimong kalakaran ang magre-require ng gano'ng kadaming pera na nakalagay lang doon, nakastock? Diba? Yun yung punto. So, ako din, nagtataka ako bakit hindi nagkaroon ng follow-up. And very, very basic eh. Kung ikaw ay nag-iimbestiga ng ganyan, at meron kang isang witness na nag-testify na nandito ako, nakita ko yung pera, ito yung mga ibang taong nandun, ito yung pupuntahan yan, at nakakuha ka ng ibang impormasyon, may umamin na nandun din siya, hindi ba gagamitin mo yung pagtatanong sa taong yon to validate and cross-check din yung unang testimonya nitong si Bryce Hernandez para makita kung merong pagtutugma o kung merong pagkakaiba. Yun yung yun yung ginagawa usually sa isang examination eh. So hindi ko na din maintindihan bakit hindi nagkaroon ng ganung follow-up dito. Given na very very crucial yung admission na siya nga yun. Doon sa picture. At hindi siya nagtago sa likod ng hindi, pwedeng pekayin yan. At ito ang video para to demonstrate pa ng mameke ng ganyan kasi mga picture. Tsaka isa pa ganito, di ba? For instance, pwedeng tanongin kina Bryce dun sa iba pa mga nandun, di ba? Was this the first time na nakakita kayo ng ganyang tumpok ng salapi sa isang kwarto na kayo magkakasama? Or that was a regular thing? Pwede linggo-linggo nakakita ba kayo ng ganyan? At pinaghahati-hatian, di ba? Dun ba sa perang nandiyan sa table, meron bang parte para sa inyo o naibulsa niya na ninyo? Kasi umamin naman din itong sina Bryce, di ba? Yung allocations, di ba? Meron silang ganun eh. Na tumatanggap sila, tama? Oo, ang hindi umaamin itong si Henry Alcantara na mukhang napakalinis talaga, no? Kaya dapat malinis talaga. Hindi kasi wala daw siyang alam eh. Di ba? Wala siyang alam. Mga tao lang niya yung kumikilos. Di ba nung bandang dulo, sinabi, niregaluhan siya nung GMC. Ano ba yan? GMC, yung sobrang mahal na SUV yata, no? Sa 10 million daw. Tapos, ang nagsabi nun, si Bryce, sinabi, parang hiningi raw sa kanya, pero ang unang characterization, regalo sa birthday. Pero biglang naging bibo, di ba? Parang may mga pagkakataon na nabubuhay ng loob si Henry Alcantara eh. Di ba? Medyo naging stonewall siya, pero may mga pagkakataon na bigla siya nabubuhay. Teka, gusto ko magsalita rito. Di ba, meron pa siyang binanggit. Actually, niregaluhan din daw siya ng LC300 ba yun? Ito yata yung Land Cruiser na mamahalin eh, no? Oo. Ang una kong tanong doon, ito, pinurso ito ni Senator Kiko eh, pero hindi lang masyado nadiinan. Unang-una, ako district engineer. Bakit ako riregaluhan ng ganong kamahal na sasakyan? At ng aking subordinate. Ang next question ko, saan mo kinuha yung pambili niya? Exactly. Ikaw ba, Attorney Barry, kaya bang bumili ng ganon-ganon? Riregaluhan mo ako. Di ba magtatanong ako? Saan mo kinuha niya? Bakit mo ako niregaluhan? Parang kung magpalitan tayo ng sasakyan dito, para bang nagre-regalo lang tayo ng t-shirt. Di ba? Parang ang daming kulang eh sa pagtatanong eh. Saka pakatlo, nadagdagan ko yung mga ni-raise mong mga issues tungkol sa regalo. Krimen yun eh. Merong krimen sa ilalim ng Revised Penal Code, indirect bribery. Pag tumanggap ka ng regalo in your capacity as a public officer, krimen yun. merong dinagdagan pa yan, bukod sa Revised Penal Code provision, merong presidential decree panahon pa ni dating Pangulong Marcos na bawal tumanggap ng gifts even on mga occasions tulad ng Christmas o birthday. Lalo na kung ganyan, di ba? Yung milyong-milyong halagang sasakyan bibigay sa iyo nung subordinate mo. Bukod dun sa nakuha yung pera, ba't ako niregaluhan ng ganito kamahal? Ang tanong, ano yun eh, illegal yun eh. Yung tumanggap ka ng ganong klaseng gift eh, while ikaw ay isang public officer, di ba? Parang napaka irregular. And para sa kanila, again, parang ito na naman yung isa sa mga red flags na lumalabas. Parang ordinaryo lang eh. The fact na hindi nila kinukwestiyon. Tingin nila normal lang. In fact, pinagmalaki pa niya, inamin pa niya. Sa tingin talaga nila okay lang. Yun yung parang very telling dito eh. Naging parang masyadong brazen yung ginagawa nila siguro for the longest time. Na parang may mga pagkakataon na hindi nila na-realize na mali, no? Parang pwede nang pag-usapan very casually. Parang ganyan dating eh.